Una sa lahat, pampasaherong van ng araro ng 3 pedestrian sa Lima, Peru. Umabot pa sa riles ang tren ng sasakyan saka tumagilid. Isa-isa namang sinagip ang mga sakay ng nadisgrasyang van. Ang buong detalye ng aksidenteng yan, abangan maya-maya lamang. Aga ng gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Senator Nancy Binay nag-walkout sa pagdinig ng Senado matapos ang mainit na sagutan nila ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa pagpapatayo ng bagong Senate building. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radyo, kung ano-anong paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Pero sinabi ko ba na Alan Peter Cayetano ang sumasaksak sa akin? Parang, di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. NBI nag-alok na ng pabuya sa sino mang makakahanap sa isa pang Alice Rielgo. Partido Liberal na umunoy tunay na oposisyon, may 6 daw na susuportang kandidato sa pagkasenador sa 2025. Engineering student natagpo ang patay sa La Union. Bangkay ng biktima, sinunog. News 5 exclusive, babaeng senior citizen sa Misamis Oriental pinagbabato ng sarili niyang anak at manugang. At Bini member na si Aya, hinaras sa isang bar, galit na galit tuloy ang Blooms. Harap-harapang nagsagutan kanina sina Senator Nancy Binay at Alan Peter Cayetano. Nangyari po yan sa pagdinig kanina kaugnay sa pagpapatayo ng bagong Senate building. Sa gitna ng mainit na pagtatalo, nag-walk out ang senadora. Narito ang aking report. Ba't ka galit na galit sa akin ngayon na nire-review ko yung amount na yan? Ang goal ko lang matapos ang building na to. Paano nga matatapos? 15 buwan yung phase 2 sa mesa mo, wala kang ginawa. Hindi na napigilan ni na Senate Accounts Committee Chairman Alan Peter Cayetano at Senator Nancy Binay na ilabas ang init ng ulo nila sa isa't isa sa pagdinig ng Senado kanina. Ngayon ang unang araw ng pagdinig ng komite ni Cayetano sa new Senate Building Project sa Fort Bonifacio, Taguig na sinita ni Senate President Jesus Cordero dahil umaabot na raw sa mahigit 23 billion pesos ang budget para sa proyekto. Pero giit ni Senator Binay na siyang dating pinuno ng Accounts Committee at pinalitan ni Cayetano, bakit ba pinipilit na 23 billion pesos ang presyo ng building? Samantalang sa datos ng DPWH na nangangasiwa sa construction, nasa 21.7 billion pesos lang daw dapat ang total amount mula Phase 1 hanggang Phase 3. Pero giit ni Cayetano, nakuha nila ang 23 billion pesos na datos mula mismo sa Senate Coordinating Team o SCT na dating mga tauhan ni Binay sa komite. Records to ng SCT, Senator Binay, that was given to me by the SCT. Who are your staff? Yes. Wait, so what's the problem? No, ma'am, ginugulo mo yung hearing wala namang kailangang magulo. Yan ang sinabit sa akin. So kung sasabihin mo mali, edi ano yung tamang number? Listen to me first. Just go back? May problema sa iyo, you keep going around saying, gusto ko makausap si Alan, gusto ko makausap si Cheese. Nagkita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo naman kami kinakausap, tapos manggugulo ka ngayon sa hearing. Giit naman ni Binay, umabot sa mahigit 23 billion pesos ang sinasabi ni Cayetano dahil sinama niya sa computation ang gastos ng presyo ng lote ng building. Wala yung lote dyan, 21, ma'am. Bigay sa akin ng DPWH to. Ang problema, hindi ka nakikinig. Yun na nga, Mr. Chairman. Hindi ka marunong magbasa. 21 naging 23. Hindi, move on kasi out of order ka na. Siningil din ni Cayetano si Binay sa 600 million pesos na plano para sa landscape ng bagong Senate building. March 2023 pa raw na isubmit sa kanya ng DPWH ang plano pero hindi pa rin naaprubahan hanggang ngayon. We're in the process of reviewing everything. So it takes you more than a year to review everything. Kailan matatapos yung building? Ako, baka hindi ako umabot katulad ni Senator Enrile na 100 taon. Hindi. Kung ako ay nagpatuloy ng building, talagang pipilitin natin matapos. 15 months na sa mesa mo, then you have the gall to tell all of us na yung delay na sa amin. Dahil sa tindi ng sagutan ng dalawa, nauwi na sa politika ang usapan.
Matunog kasing tatakbo sa pagka-mayor ng Makati City si Senator Nancy Binay pagkatapos ng termino niya sa susunod na taon. Habang ang Taguig na baluarte nila Cayetano nadawit sa agawan ng teritoryo laban sa Makati dahil sa 10 Embo barangays. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radyo, kung ano-anong paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo may sumasaksak sa likod mo, di kasuhan mo ng attempted murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa'yo mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Ano kilalaman ko doon is sasabihin mo... Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba akong ikaw? Wala akong sinasabi na ikaw, ha? Paano mo sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Taguig at Makati, tapos sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo, ano iisipin nila? Pero sinabi ko ba na Alan Peter Cayetano ang sumasaksak sa akin? Parang, di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Sa init ng salpukan ng dalawang senador, hindi talaga nagpapigil si Binay na ipaamin sa DPWH na hindi naman talaga 23 billion ang halaga ng new Senate building. Kinumpirma naman ito ng DPWH, kaya nag-walk out na si Binay pagkatapos. I made my point. There's no such thing as 23 billion sa Paulit-ulit na tayo DPWH. kanina Thank pa you, na Mr. Chair. 21.7 billion. Kabuang Kanaday. Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. Bago naman ang sagutan ng dalawa, una nang lumabas sa pagdinig na 852 days na palang delayed ang construction ng bagong Senate building. Sa datos ng DPWH, umabot na sa mahigit 78 million pesos ang dagdag gastos dahil sa extension ng construction. Isa ring itinurong dahilan kaya dumami ang revision sa plano ay dahil hindi raw pinakausap ng Project Management Office ang nagdisenyo ng building sa mga senador at empleyado nito. Wala raw tuloy maayos na konsultasyon. Nakatakda namang ituloy pa ang pagdinig sa proyekto sa mga susunod na linggo. 6 na kandidato magiging pambato sa Senado ng Liberal Party sa 2025 midterm elections. Kinumpirma po yan ng presidente ng partido na si Albay Congressman Edsel Lagman. Pero hindi pa pinangangalanan ni Lagman ng 6 na tatakbo. Pinag-uusapan pa rin daw nila na sumama sa kanilang senatorial slate si dating VP Lenny Robredo, bagaman nag-anunsyo na ito na mas gusto niyang tumakbong mayor ng Naga City. Isa pa sa mga kanilang miyembro ng Liberal Party, si dating Senador Kiko Pangilinan, pero wala pang kumpirmasyon kung kasama siya sa tinutukoy ni Lagman. Muli ring giniit ng Liberal Party na sila ang tunay na oposisyon. Lahat ng mga laking political parties ay naka-alyansa na sa administrasyon. Ang Liberal Party na lang ang nasa oposisyon. Palagay ko hindi kami maglalagay ng full slate na 12. Although maraming talents na pwedeng isama, palagay ko kailangan namin ang mas credible, experienced, and qualified candidates na pwedeng manalo at masuporta ng partido hanggang sa grassroots namin. Peking Pinoy din daw ang kapatid na lalaki ni suspended Mayor Alice Go ayon sa National Bureau of Investigation. Nag-alok na rin ang pabuya ang NBA sa makakahanap sa isa pang Alice Leal Go matapos sa pag-alamang hindi sila iisa ng alkalde ng Bamban. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Alice Leal Go na mayor ng Bamban, Tarlac. Alice Leal Go na ipinanganak din sa Tarlac. Pareho ang pangalan, pareho ang kaarawan, pero hindi magkamukha. At sa ginawang pagsusuri ng National Bureau of Investigation o NBI, lumalabas na magkaiba ang fingerprint ng dalawa. Kaya ibig sabihin, magkaibang tao sila. Kung hindi iisa, nasaan na kaya ang katukayo ni Mayor Alice Go? Hanggang ngayon, pinaghahanap pa rin siya. Kaya nag-alok na ng pabuyang NBI sa makakahanap sa kanya. 2005 pa mula nang huli siyang mag-update sa NBI at hindi na naulit pa. Tinitignan tuloy ang posibilidad na baka napag-utusan lang ang isa pang Go. Fictitious ito. At hindi Alice Go ang pangalan niya. Maaring may instruction na kumuha ka ng clearance under this name. Makatutulong daw kung lalantad ang isa pang Alice Go para malaman kung kinopya ba o hindi ang kanyang pagkakakilanlan. Pero kung nagsisinungaling sa totoong pangalan, pwede siyang kasuhan. Ang tanong ngayon, meron nga kayang epekto ang hindi nag-match na fingerprint ng dalawang Alice Go? Sa nauna nang nag-match na fingerprint ni Mayor Go at ng Chinese na si Go Wangping, ayon sa NBI, It will not affect yung findings namin
na yung Guo Wanping at saka si Alice Guo ay isang tao. Para makasiguro sa resulta, tutulong na rin daw ang COMELEC na maikumpara ang mga hawak nilang fingerprint sa fingerprint ni Mayor Go at Go Waping. Take note, ang COMELEC ay may sariling may sariling handwriting and fingerprint experts. Kung meron ng NBI, meron din ng COMELEC, madami kami na mga experts. Hihingi rin daw sila ng kopya ng mga isinagawang pagsusuri ng NBI para gamitin sa isasampang kaso laban sa suspendidong alkalde. Magre-request din sila ng kopya ng co-warrant of petition na isasampa ng Office of the Solicitor General ngayong linggo, kung saan ko-questionin ang qualification ni Go sa pananatili bilang alkalde ng Bamban. Kung sakali, election offense daw ang isasampa ng COMELEC na may parusang hanggang 6 na taong pagkakakulong. Hindi na rin siya pwedeng bumoto at kumandidato. Pinakamabigat na penalty, perpetual disqualification to hold public office. So kung sakali mo po mangyari ang lahat ng yan, at nagkaroon na ng final and executory decision, disqualified siya. Pero kung hindi pa mahatulang guilty si Go sa 2025 at kumandidato siya ulit, tatanggapin pa rin daw ng COMELEC ang Certificate of Candidacy ni Go. Pero maghahain pa rin daw sila ng petisyon para siya ay madisqualify. Samantala, inanunsyo naman ni Senator Sherwin Gatchalian na ang lalaking kapatid ni Mayor Go ay Chinese at hindi totoong Pilipino. Base sa pagsusuri ng NBI, nagmatch ang fingerprint ni Wesley Liao Go sa fingerprint ng Chinese national na si Go Xiangdian. Sinasabing dumating sa Pilipinas si Go Xiangdian noong 1999. Nakalista siyang dependent son ni Li Wenyi na sinasabi namang tunay na ina ni Mayor Go. Ayon kay Senator Gatchalian, patunay ito na inabuso ng pamilya ni Mayor Go ang late registration process para palabasing Pilipino sila. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Ginit ng Pilipinas sa bilateral consultation kasama ang China na hindi tayo titigil na protektahan ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Sa panig naman ng China, dapat na raw tigilan ng Pilipinas ang pambubuyo sa karagatan. Nasa frontline na balitang yan, si Camille Samonte. Ilang linggo matapos maputulan ng daliri ang isa sa mga Pilipinong sundalo at tutukan ng patalim ng China Coast Guard ang mga taga-Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong Hunyo, nagdaos kahapon ng Bilateral Consultation Mechanism o BCM ang Pilipinas at China sa Maynila para direktang pag-usapan at pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea, partikular sa Ayungin Shoal. Kabilang sa dumalo sa pulong sina Foreign Affairs Undersecretary Teresa Lazaro at Chinese Vice Foreign Minister Shen Xiaodong. Dumalo rin sa pulong si Chinese Ambassador Wang Xilian. Sa BCM, binigyan diin ng Pilipinas na hindi ito titigil na protektahan ang interes at soberanya nito sa West Philippine Sea. Kinilala naman ng dalawang bansa na kailangan maibalik ang tiwala at kondisyon na makakatulong para maging produktibo ang dialogo kasunod ng tensyon sa West Philippine Sea kamakailan. Ayon sa DFA, bagamat malaki pa rin ang pagkakaiba sa posisyon ng Pilipinas at China, nagkasundo pa rin sila na bumuo ng mekanismo para maayos ang tensyon sa dagat. Sa panig naman ng China, hinimok nila ang Pilipinas na tigilan na ang pambubuyo at sumunod na lang sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Ilang beses nang nagbabanggaan ang mga barko ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Kaya kahit si Senator Francis Tolentino, pabor sa idinaos na meeting. Basta maging totoo at tapat daw sa pinag-usapan ang China. It has to be backed up by actions. Makita nila yung sincerity. The only proof that we would need would be sincerity. Pero kahit mag-usap, pero hindi pa rin nila pinapayagan yung ating mga mangingisda sa Baho de Masinloc, hindi pa rin hinaharang pa rin nila yung RORE. Kahit isang taon tayo mag-usap. Sinabi yan ni Tolentino sa pagdiriwang ng Independence Day ng Amerika sa US Embassy. Kasama rin sa dumalo sa programa si Defense Secretary Gubo Teodoro. Sa harap nila muling iginiit ni US Ambassador Mary Claire Carlson na tuloy ang suporta ng Amerika sa Pilipinas. Together with our partners, we remain unwavering in our commitment to freedom of navigation and overflight and to the importance of respecting sovereign rights of states within their exclusive economic zones, consistent with international law.
Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Handang makipagtulungan ang Armed Forces of the Philippines kay Senadora Amy Marcos sa ibinunyag niyang planong hypersonic missile attack ng China laban sa Pilipinas. Ayon sa isang eksperto, hindi malabong mangyari ang banta ng China. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Talaga mainit ang ulo nila. Sa pamamagitan ng Facebook, ibinunyag ni Senator Amy Marcos ang impormasyong nakalap daw niya na hypersonic missile daw ang planong gamitin ng China para atakihin ang Pilipinas. Ayon pa sa Senadora, kabilang sa 25 potential target areas ng hypersonic missile ang 9 na EDCA sites sa Pilipinas kung saan may access ang Amerika. Hindi sinabi ng Senadora kung saan niya nakuha ang impormasyong ito, pero sineseryoso ng Armed Forces of the Philippines ang naturang banta. Handa raw makipagtulungan ng AFP sa Senadora para makakuha ng iba pang detalye at gumawa ng karampatang hakbang para matiyak ang seguridad ng ating bansa. Ayon sa maritime expert na si Ray Powell, hindi malabong mangyari ang ganitong plano ng China. Hypersonics is a technology that is in their arsenal, and I would expect them to, include all of the, sort of the potential sites that could be used by the U.S. and its allies in case. In the God forbid, some kind of a larger scale conflict. So I don't think this is alarming news. It is, certainly something that we should prepare for. Bagamat nabawasan ang barko ng China sa West Philippine Sea, base sa monitoring ng Philippine Navy, nag-deploy naman sila ng Chinese aircraft carrier sa border ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ngayong araw muli ring namataan ang tinaguriang monster ship ng China malapit sa Ayungin Shoal. Ayon kay Powell, bumalik doon kaninang umaga ang dambuhalang China Coast Guard Ship 5901 para magpatrolya kasama ang isa pang China Coast Guard vessel. Ang monster ship ng China ang pinakamalaking Coast Guard ship sa buong mundo na mas malaki pa sa isang football field. Huli itong umaligid sa ating karagatan noong June 24. Sa monitoring ng mga otoridad, dumaan ang monster ship sa 12 teritoryo ng Pilipinas sa loob lang ng 10 araw. Huli itong namataan sa Mischief Reef. Kung ikukumpara, walang panama ang pinakamalaking Coast Guard vessel ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanwa sa monster ship ng China. Kaya hindi maiwasang mapuna ni Powell ang sensalidad ng Beijing sa pag-arangkada ng bilateral consultation meeting para humupa ang tensyon sa West Philippine Sea. When you're negotiating with China, that de-escalation is seldom China's first priority. You always have to sort of watch what China does more closely than what it says. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Dahil sa Facebook Live ni Senator Amy Marcos, biglang nasa balita ang hypersonic missiles. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ng Senadora na nakita raw niya ang mga plano ng China na gagamitin ng mga hypersonic missiles nito laban sa 25 target dito sa Pilipinas. Kasama raw sa mga target ng hypersonic missiles ang 9 na EDCA site sa Pilipinas na ginagamit nga ng US. Ito po yung Enhanced Defense Cooperation Agreement kung saan pinapagamit natin sa US ang mga base militar natin. Ang daming tanong na lumitaw dahil sa Facebook Live na yan. Una, paano naman nasilip ng Senadora ang detalyadong war plans daw ng China na parang kakalat-kalat lang? At pangalawa, ano ba itong hypersonic missiles at bakit parang sobra ang kaba ng Senadora? Meron pong 3 klase ng missiles at rockets depende po sa kanilang bilis. Ang subsonic o yung mga missile na mas mabagal pa sa speed of sound na 1.6 km per second. Yan po halimbawa yung mga homemade rockets ng Hamas na madali pang ma-intercept ng Iron Dome defense systems ng Israel. Narin naman ang mga supersonic missiles gaya po ng mga air-to-air missiles na mas mabilis sa speed of sound. Ang hypersonic missile naman, maaaring umabot ng 5 hanggang 25 times the speed of sound. Labis po ang kanyang bilis. Pero hindi naman po bago ang ganyan kabilis na mga missile. Ang mga ICBM, yung Intercontinental Ballistic Missiles na mula pa po noong dekada 50, umaabot na rin ng hypersonic speeds. Pero may malaki rin silang kaibahan kumpara sa bagong henerasyon ng mga hypersonic missiles. Halimbawa po, ito pong umaarko sa bandang itaas, yan po ay trajectory po ng ICBM. Maaari pong umabot ng altitude na 4,000 kilometers, parang suborbital flight na po yan. Kaya malayo po ang inaabot nito at maaaring tamaan ng mga target sa kabilang bahagi ng mundo. Yun lang dahil ang laki nga ng kanyang arko paitaas, mas madali siyang i-track at i-intercept ng mga long-range missile defense systems. Ito po namang nasa ibaba. Ito po yung hypersonic missile trajectory. Aarko lang po yan pataas, tapos bababa ng sobra para bumilis.
Hindi po ganun kalaki o kahaba ang kanyang range, pero pwede siyang bumaba ng 10 metro lamang ang altitude, kaya po mas mahirap siyang i-track at i-intercept. At yan po ang malaking advantage itong mga bagong hypersonic missiles. Sino meron yan? Marami na pong bansa ang meron yan, kasama po ang Pilipinas. Itong Abril lamang, dumating na sa Pilipinas ang mga in-order nating BrahMos hypersonic missiles na gawa ng joint venture ng India at ng Russia. 3 batteries po ito at ang bawat battery, hindi po battery, isang grupo ng mga missiles, ay merong 4 na launchers. Sumatotal po, 12 launchers ito ng mga land-based anti-ship missiles para po sa area denial. Hanggang saan po ito aabot? Ang export version po ng BrahMos na ating nabili ay merong range na 290 kilometers. Gaano kalayo yun? Ganito na lang po. Ang pinagtatalo ng Scarborough Shoal nasa kulang-kulang 250 kilometers mula po sa Zambales. So pasok po ang Scarborough sa range ng ating BrahMos missiles. At mukhang meron na nga pong dinedeploy na BrahMos missile sa bandang Zambales at Ilocos. Ayon po sa website na navalnews.com, tinatayo na ang una nating anti-ship missile base sa Naval Station Leobihilido, Gantioque sa Zambales. Paano naman nalaman ng website na yan? Kasi kitang-kita raw po ito sa mismong Google Earth. Ano pa man, ang mga BrahMos hypersonic missiles ay nasa mobile missile launchers kaya't maaari po silang ilipat-lipat ng lugar. Susunod, News 5 exclusive. Babaeng senior citizen pinagbabato ng bote, upuan at lamesa ng sarili niyang anak at manugang. Sunog na bangkay ng isang estudyante na tagpuan sa La Union. Hinihina ng biktima ng hazing. At Ilocos Sur, may mga natagpuan na namang droga na palutang-lutang sa dagat. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sugatan ng babaeng senior citizen sa Misamis Oriental matapos pagbabatuhin ng lamesa, bangko at bote. Ang mga nanakit sa matanda ay sarili niyang anak at manugang. Nasa Frontline na balitang yan si John Aroa, exclusive. Sa kuha ng cellphone video na yan, makikita ang dalawang matandang galit na galit sa labas ng isang bahay sa Misamis Oriental. Ilang sandali lang, lumabas ang isang lalaki na may dalang lamesa. Hanggang sa may isang babaeng ng bato ng bote sa dalawang matanda. Mas tumindi pa ang mga susunod na eksena. Binato pa ng babae ng kahoy na bangko ang dalawang matanda. Nakisali rin ang lalaki at hinagis din sa kanila ang lamisang bitbit niya. Natamaan sa paa ang senior na babae. May pahabol pang plastic na upuan na hinagis. Dahil sa nangyaring yan, nagkapasa-pasa sa braso, baba at dibdib ang 75 taong gulang na si Nanay Marianita. Nasugatan din ang daliri niya sa paa dahil sa bubog ng bote. Ang nasa likod ng pananakit sa kanya, ang mismong anak at manugang niya. Sa eksklusibong panayam ng News 5 kay Nanay Marianita, sinabi niyang naggalit umano ang asawa ng kanyang anak dahil lagi siyang dumadaan sa kanilang bakuran. Pero ang bahay at lupa ng mag-asawa, pinamana ni Nanay Marianita sa kanila. Nagalit. Bakit daw ako kuan daw? Kunang daan-daan lang daw kuno ko nga private property daw nila. Pero kato sir, hindi naman binili nila. Ako ang nagbili, binigay ko sa kanila. Gusto raw ibenta ng mag-asawa ang pamanang bahay at lupa. Hindi naman daw ito problema kay Nanay Marianita. Pero hiling lang niya, bigyan siya ng daanan para makapunta sa kanyang bahay dahil nasa isang compound lang sila. Nung kinausap ni Mama yung buyer, nagalit sila bakit daw nakialam na sa kanila na yung lupa. Sabi niya, ako naman ang may-ari nitong lupa, binigay ko lang sa inyo. Naghingi lang ako ng daanan sa buyer kung pwede, kung kayo ang makabili sa lupa na ito. Nagalit na yung babae at saka yung anak niya.
Hindi raw ito ang unang beses na sinaktan si Nanay Marianita ng kanyang anak. Mahigit 10 beses na raw silang nagpabarangay dahil sa pag-aaway. Umiinit daw ang ulo ng anak niyang lalaki kapag hindi pinagbigyan ng ina. Pinasinungalingan naman yan ng manugang ng matanda. Anya, dumipensa lang sila. Sa pinost na video ng manugang na si Iris, makikitang kumuha ng kahoy si Nanay Marianita at hinagis sa kanila. Dahil dyan, nagkabukol si Iris sa noo. Nangyari, nasa labas na nga kami kasi yung matanda, yung dalawang matanda, dasdas ng dasdas sa amin. Meron po akong anak na 8 years old. Meron po rin kaming bisita na buyer sana ng bahay na nakasaksi. Napaka-unfair naman po siya na ikulong ako na mismo kami po yung sinaktan. Lumaban lang kami kasi sobra na yung matanda. Nagpa-blatter na sa pulis ang matanda. Sa kabila ng mga nangyari, hindi raw mawawala ang pagmamahal niya sa kanyang anak. Sakit, sir, uy. 9 months dito sa kuan ko, sa tiyan ko. Na pinanganak, pinalaki, pinakain, pinaeskwela. Ngayon, ganun nila gawin sa akin kasi mahal ko yung anak ko. Desidido ang mga kapatid ng lalaki at si Nanay Marianita na magsampa ng kaso laban sa mag-asawa. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Rua, News 5. Natagpo ang patay ang isang engineering student sa Bacnotan, La Union. Sinunog ang bangkay ng estudyante na posible rin umanong biktima ng hazing. Nakitaan ng mga pasa sa likuran ng hita ang bangkay ng biktima. Binusalan din ng tela ang bibig nito nang matagpuan ng mga otoridad. Nakiusap ang pamilya ng biktima na huwag tukuyin ang kanyang pangalan. Base sa investigasyon, posibleng sa ibang lugar pinatay at sinunog ang estudyante bago itinapon sa masukal na lugar. Tignan din sana namin yan, isang anggulo na malaman namin kung siya ay member ng FRAP. May mga pasa sa likod. Suggestion po namin ay ma-autopsy sana yung victim para malaman talaga yung cause of death. May mga natagpuan na namang palutang-lutang na droga sa dagat na sakop ng Ilocos Sur. Abot na po sa kalahating bilyong piso ang halaga ng mga na-recover na droga. Nasa Frontline balitang yan si Gio Robles. Natagpo ang palutang-lutang sa baybayin ng Santa Cruz, Ilocos Sur ang paketeng ito nitong linggo. Nakita yan ng isang mangingisda. Nang inspeksyonin ng mga otoridad, hinihinalang shabu ang laman nito. Nasa 1 kilo ang timbang ng ilegal na droga na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Ganito rin ang nakuha ng isa pang mangingisda sa baybayin naman ng Kawayan, Ilocos Sur. Shabu rin ang laman ng nakabalot na pakete. Dagdag ito sa 85 pakete ng shabu na unang nadiskubring palutang-lutang sa mga baybayin ng lalawigan simula nitong nakaraang linggo. Yung mga nagkalat dito sa Ilocos Sur, may posibilidad daw na ang mga ito ay ginap dito sa baybayin ng Ilocos Norte sa may bandang Lawag. Kasi inassist nila yung current, papunta kasi dito sa baybayin natin sa Ilocos Sur yung current. Kahapon naman nang matagpo ang palutang-lutang, ang kahong ito nagawa sa kahoy sa baybayin ng Kabugao. Sa pagsisiyasat ng K9 unit, nagpositibo ito sa droga. Posibleng ito raw ang pinaglagyan ng mga pake-paketeng shabu. Ito nga daw ay parang itrinap o inilagay dito sa may baybayin either ng isang barko. Tapos may kukuha siguro pero yun na nangyari parang nagkahiwa-hiwala yung mga items. Kaya yun nga hindi na na-recover kung sino man yung pipick up sana. Aabot na sa higit kalahating bilyong piso ang kabuang halaga ng mga narecover na droga sa iba't ibang baybayin sa Ilocos Sur. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung kanino galing ang mga kontrabando. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. May namataang ipo-ipo kahapon sa isla ng Boracay. Natanaw ng mga turista ang ipo-ipong nabuo sa dagat. Ayon sa mga nakakita, nalusaw rin ito makalipas ang 15 minuto. Wala namang napinsala, pero sinundan ito ng malakas na ulan. Ayon sa mga eksperto, nabubuo ang ipo-ipo kapag mabilis na umaakyat ang mainit na hangin mula sa dagat. Mga
mga kapatid, posibleng bumaha sa ilang lugar sa bansa bunsod ng malakas na ulan. Ayon sa Pag-asa, kabilang dyan ang Mimaropa, Zamboanga Peninsula at Barm. Pinag-iingat ang mga nakatira sa mga naturang lugar, lalo na yung mga nasa kabundukan at malapit sa ilog sa posibilidad ng pagbaha hanggang bukas. Dulot yan ng mga pagulan na dala ng Intertropical Convergence Zone, easterly wind at localized thunderstorms. Umaga pa lamang, uulan na po sa Bicol Region, pati na sa hapon sa Tarlac, Pampanga, Metro Manila, Calabarzon at Mindoro. Mas mahina naman ang maranasang ulan sa Ilocos Region. Uulanin din bukas ang buong Palawan, pati na ang Eastern Visayas, Iloilo at ang Negros Island. Bubuhos din ang ulan mula umaga pa lamang sa Zamboanga at pagsapit ng hapon sa halos buong Mindanao. Susunod, iba't ibang appliances na binibenta online pero hindi rehistrado sa DTI, bistado sa 2 bodega sa Plaridel, Bulacan. Van sa Peru, ng araro ng mga taong nasa gilid ng kalsada. At Blooms, pumalag sa umunoy pangaharas kay Bini Aya ng isang lalaki sa bar. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bistado sa 2 bodega sa Plaridel, Bulacan ang iba't ibang appliances na binebenta online kahit hindi rehistrado sa DTI. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. Sinalakan ng Task Force Kalasag ng DTI Fair Trade Enforcement Bureau ang 2 bodegang ito sa Plaridel, Bulacan. Tumambad sa mga otoridad ang iba't ibang appliances tulad ng mga washing machine, blender at electric fan. Ibinibenta raw ang mga ito sa mga online selling app. Imported ang mga ito mula sa China. Isinagawa ang raid matapos makatanggap ng reklamo ang DTI kaugnay sa naturang mga bodega na pagmamay-ari umano ng mga foreign national. Ang mga natagpuang produkto, wala rin Philippine Standard o PS Mark at Import Commodity Clearance o ICC sticker. Ibig sabihin nito, hindi dumaan sa pagsusuri ng DTI. Kaya delikado umano ang mga naturang appliances dahil maaari itong maging sanhi ng mga sunog sa bahay. Lumalabas po na wala silang permiso, wala silang lisensya. Ano pong ibig sabihin nito kung walang safety mark? Hindi po ligtas at hindi po dekalidad. So safety and quality po ang hinahabol natin dito. Nasa 9.3 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang appliances. Sinelyuhan ang mga produkto para matiyak na hindi na maibebenta pa sa merkado. Inaalam na ng DTI sa Bureau of Customs kung paano nakapasok sa bansa ang mga naturang appliances. Binigyan ng pagkakataon ng mga may-ari ng bodega na magpaliwanag kaugnay sa mga nakumpiskang produkto. Naharap sila sa reklamong paglabag sa Consumer Act of the Philippines. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Dead on the spot ang isang traffic enforcer matapos masagasaan ng bus sa Dasmariñas, Cavite. Base sa investigasyon, sinita ng traffic enforcer na si Alfredo Datoon ang bus na nagsakay ng pasahero sa maling lugar. Pero imbis na huminto, humarurot ang bus at nasagasaan ng enforcer. Kalaunan, naaresto ang bus driver. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Sa pulsa CCTV, ang pang-aararo ng isang van sa mga pedestrian sa Lima, Peru. Yan iba pa sa Frontline News Abroad. Sa kuha ng CCTV sa kalsadang ito sa Peru, makikitang nagpagewang-gewang ang isang pampasaherong van hanggang sa biglang napakabig ang van papunta sa gilid ng kalsada. Inararo nito ang ilang pedestrian. Tuluyang tumagilid ang van sa gitna ng riles ng tren. Isa-isang inilabas ang mga sakay ng van. 3 pedestrian ang sugatan sa aksidente. Agad silang naisugod sa ospital. Tumakas naman ang driver ng van at ang kanyang kasamahan. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente. Kinordonan ng mga pulis ang lugar kung saan nangyari ang malagim na stampede sa India. Nagpakalat din ng mga canine dog.
Patuloy pang sinisiyasat ng mga pulis ang trahedya na nangyari sa pagtitipon ng mga Hindu na iwang nagkalat sa lugar ang mga personal na gamit ng mga biktima. Sa huling tala, umakyat na sa 121 ang namatay sa stampede. Mahigit 30 naman ang sugatan. Karamihan sa mga biktima, mga babae at mga bata. Ang mga kaanak ng biktima hindi maiwasang maghinagpis sa mapait na sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Batay sa paunang investigasyon, nagsimulang magkagulo nang paalis na ang preacher sa naturang religious event. Habang papunta sa kanyang sasakyan ang preacher, hinabol siya ng mga taong gusto siyang mahawakan. Nagtumbahan ang mga deboto at maraming nadaganan. Napag-alaman ding 80,000 lang ang pinayagang dumalo sa pagtitipon, pero umabot sa 250,000 ang nagpunta. Patuloy pang pinaghahanap ng mga pulis ang preacher na nanguna sa religious gathering. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Back-to-back ang achievements ng hit serye na FPJ's Batang Quiapo at Pamilya Sagrado matapos umabot sa halos kalahating milyon ng kanilang online viewers. Inidap siya at pagkatapos ginasa, malakas ang kutob ko na sila. Patuloy na namamayagpag ang Batang Quiapo with 532,780 concurrent viewers o yung netizen na nanonood online. Dumarami na rin ang sumusubaybay sa Pamilya Sagrado. Naka 505,829 na nga ang kanilang concurrent viewers. Parehong new all-time peak record ito ng dalawang serye. Napapanood ngayon sa Todo Max Primetime 5 ang Batang Quiapo at Pamilya Sagrado dito sa TV5. Galit na galit ngayon ang Blooms sa lalaking tila muntik nang humalik kay Bini member Aya sa isang bar. Yan at iba pa sa report ni MJ Marfori. Viral ngayon ang umano'y naranasang panghaharas ng Bini member na si Aya mula sa isang lalaki sa isang bar. Sa mga kumakalat na video, makikitang tila kinukunan ng lalaki si Aya gamit ang cellphone nang bigla nitong ilapit ang kanyang muka sa Bini member. Na-shock na lang si Aya sa ginawa ng lalaki. Kaya naman hindi ito nagustuhan ng mga Bloom. Wala raw respeto ang naturang lalaki at nagpaalalang know your limits. Wala rin daw karapatan ng lalaki na gawin yon kahit pa nasa bar sila. Kinwestiyon din ng ilang fans sa tila maluwag ang security sa nasabing bar. Lalo pang nainis sa mga Bloom sa bar nang i-upload umano ng bar sa kanilang IG story ang eksena ng paglapit ng mukha ng lalaki kay Aya. Wala pa namang komento rito ang management ng Bini at ang may-ari ng bar. Nasa Pilipinas naman ulit ang P-pop group na Horizon para sa kanilang first ever major endorsement. Pero hindi na lang P-pop kundi G-pop o global pop na ang bansag sa kanila dahil sa kanilang international projects. Basically, in conclusion, we are really just representing the Philippines to the whole wide world because we still believe that Philippines has so much to offer. In fact, nag-trending sa Korea ang guesting ng Horizon sa concert ni veteran Korean actor and singer na si Lee Sung-chul. Bukod dyan, bumida rin si Horizon member Kyler sa music video ni Sung-chul na It's Rainy Day featuring Miracle in Cell No. 7 star Gal So-won. Super saya po kasi I was honored po na naging part po ako ng sa music video. Sasabak na rin kaya sa aktingan ng Horizon sa Korea? We're always open for opportunities and we Horizon always doing our best so that we can really maximize our talents. Magpo-perform naman ang Horizon kasama ang SB19, Alamat, G22 at iba pang P-pop groups sa isang concert sa Mall of Asia Arena sa August 18. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.
Abangan, BTS Jimin at Jungkook nagsama para sa isang travel show. At groom sa Laguna, may nakakatuwang diskarte para mahalikan niya ang bride. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, suportan natin ang Gilas Pilipinas na lalaban na mamaya para sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia. Una mga katapat ng Gilas Pilipinas ang team ng Latvia mamayang hating gabi. Mapapanood po yan ng live sa One Sports, One Sports Plus at Pilipinas Live app. May replay naman bukas sa RPTV 4:30 p.m. Sunod na mga kalaban ng Gilas ang Georgia. Mapapanood din yan ng live 8:30 p.m. bukas sa One Sports, One Sports Plus at Pilipinas Live app at sa RPTV. Travel goals ang bagong proyekto ni na BTS Jimin at Jungkook. Para yan sa reality travel show na Are You Sure? Nasa military ngayon ang Jikook pero last year pa nila sinut ang mga mapapanood sa series. 8 episode yan kung saan magta-travel silang dalawa sa New York sa Amerika, Jeju Island sa South Korea at sa Sapporo sa Japan. Sa August 8 yan, mapapanood sa Disney+. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Wednesday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, kinatutuwaan ng isang groom mula sa Calamba, Laguna. May kakaiba siyang diskarte sa kanilang kasal para mas matangkad na bride. Mga style talaga. Bago sila mag-kiss ng bride, may dinalang bangko ang isang abay papunta sa altar. Tumutong dyan ang groom. Pinlano na raw yan ng groom para maabot niya ang bride at maging picture perfect ang kanilang wedding kiss. Napuno tuloy ng kilig at tawanan ang simbahan. Yan ang trabaho ng best man. Oo, correct. Taga-suporta sa kalokohan ng groom. Anong kalokohan? Sa gimmick pala. Parang may hugot si Miss Mea. Oh. Kasi may gimmick din. Sama ko na kinasal kami. Alam kayo mga ganyang kaloko. Teka, itong travel show ni Jungkook, bakit ang travel show pangalan Are You Sure? Yes. Sure ka bang magta-travel ka? Hindi, joke. Gusto siguro may budget sila. Gano'n. Kasi nasa military service. Yan po ang 45 minutes pag-imay sa malaking headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa balita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Ed Lingaw. Magandang gabi.